Tayo po ay magsipagtayo. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen? Good morning po sa bawat isa. Good morning. Today is a day as we celebrate the Father's Day. Tingin po natin ang ating mga magigiting, ng haligi ng tahanan. And of course, our beloved Pastor Obed, Happy Father's Day! Bigyan po natin sila ng isang palakpakan ng malakas. Amen. Okay, our call to worship reading for today is taken from the book sa mga awit, 81 verse 1 and 2. Masiglang awitin ang tagapagligtas itong Diyos ni Jacob. Awitang may galak, umawit sa saliw ng mga tamburin, sabayan ng tugtog ng lira at alpa. Amen. Amen. Sige po. Hallelujah. At tayo po, sabayan niyo po kaming magalak sa presensya ng ating pong Panginoon, sapagkat ang ating Diyos na sinasamba ay dakila sa lahat ng oras. Amen. Sa kabutihan mo
Thank you, Lord, for your amazing victory. Yes. Yes, Lord Jesus. Lord, we worship you. We praise you, Lord. Who you are, Lord. You're a good, good Father. That is who you are. Indeed, Lord, you are perfect in all of your ways. To us, we thank you. We call you Abba, Father. And we thank you for being faithful, for being loving God. And we thank you for all things that you have done. Hallelujah. We worship you and we honor you, God. Oh, I heard 1,000 stories of what they take your life, but I heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers, far and wide, where I roam, all are searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, His love so undeniable, I can hardly speak. He's so unexplainable, I can hardly think. As you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love.
You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. Just who you are. Just who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Let us declare. God, you're so good. Come on, with one voice. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Hallelujah.
po namin ibibigay ang pinakamataas na pagpupuri at pinakamataas na pagsamba. Oh, hallelujah! We acknowledge your goodness in this place. You alone worthy to be praised. Oh, hallelujah! Panginoon, tunay nga po kayo ay napakabuti. Sa iyo po kami ay lumalapit, nagpapasalamat, nagpupuri. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyong pagharian ang oras na ito, ang lugar na ito, O Diyos. At amin pong itinataas sa iyo ang aming bayan. Dalangin namin, Panginoon, na pagharian ninyo ang presidente, ang gumagawa ng mga batas, ang mga nagpapatupad, ang mga mayor hanggang sa kaduluduluhan ng mga barangay ay tunay nga pong magkaroon ng integridad, pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa bayan. Kaya dalangin namin ang paghahari at ang iyong gospel, ang paghahari ay maipangaral, O Diyos, sa lahat ng dako ng bayang Pilipinas at kung saan man naroroon ang mga Pilipino sa buong mundo. Dinadalangin din namin ang bansang Taiwan na ito nga po'y patuloy niyong kalingain, ingatan, ilayo sa anumang external threats. At dalangin din po, O Diyos, na ang pangangaral na iyong salita ay patuloy pong maging masigasig. Kayo po ang magbukas ng mga pintuan, kayo po ang magbukas ng mga mata ng tao na narito sa Taiwan. Idinadalangin din, Ama, kung saan man naroroon ang pangangaral na iyong salita sa alinmang dako ng mundo. Dalangin namin, O Diyos, na iyo pong patatagin ng mga kapatiran at Panginoon, sa panahon ng mga pagsubok ay iyo pong palakasin. Dinadalangin namin ng Taipei International Church, ang English at Tagalog Congregation, O God, na iyo nga pong gabayan, pubugin at patuloy pong pagpalain. Pagpalain niyo po ang nagaganap na gawain ngayon sa Kerikan, sa Walien at maging dito, O Diyos, sa Tianmu. Dinadalangin namin ang pangangaral na iyong salita ay patuloy pong maging malaya, ang banal na Espiritu ay kumilos at maitaas ang pangalan ng aming Ama. Sa mga panalangin ng mga kapatid, sa mga may sakit at karamdaman, dalangin namin ay kagalingan. Sa mga pangangailangan, O Diyos, ito may pangangailangan ng bagong trabaho, ito man ay pangangailangang pinansyal, ito man ay pangangailangan ng mga kasama sa buhay, ito man ay mga bagay, Panginoon, na hindi masambit. Dalangin namin na abutin ninyo ang buhay ng bawat isa. Itinataas din, Panginoon, ang nalalapit na medical procedure ng Ate Ellen na siya ay patatagin, palakasin at maging matagumpay, O Diyos, ang operasyon. Dinadalangin din ang paglipat, O Diyos, sa iyo po ay tinitiwala ang lahat, O Diyos, ang
pagkuha ng gamit dito, ang pagbaba, ang lahat ng gagawin ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw, sa iyo pong mga kamay inilalagak at pinagkakatiwala. Bigyan niyo kami ng lakas, bigyan niyo kami ng gabay o Diyos ng maayos na panahon at patuloy po o Diyos na pagharian. Salamat po Panginoon sa oras na ito, Panginoon, na ipapangaral ang iyong salita. Yes, Lord. Maitaas nawa ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maipangaral ng malaya at malinaw, at ang banal na Espiritu'y patuloy pong mangusap sa amin. Ibabalik po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Let us all rise. Ito po ay pagbasa. Scripture reading for today is taken from 1 Timothy 4:7-8. Do not waste time arguing other godless ideas and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. In Ephesians 4, verse 11-14, now these are the gifts Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. This is the word of our Lord Jesus. Thanks be to God. Welcome po. Ito po yung una at huli. Una na tayo po ay 10:30 a.m. na. No? Una na 10:30 a.m. yung Tagalog Fellowship. No? Yung ito naman yung huli o maaaring huli natin dito sa Gateway sa worship service. No? Tayo'y nagtitiwala na by next week ay naroon na tayo sa kabilang lugar, kabilang dako. Maaaring hindi pa tapos yung gagawin, pero maaari naman tayong magsimula. Amen. Dahil tayo yung mga Pinoy. So, welcome po sa Taipei International Church Filipino Ministry. We are dreaming of a church that is inclusive of Filipinos and Tagalog speakers in Taiwan. Okay. So, balikan natin yung apat na bahagi ng ating pangarap, isang church that worship, o yung tinatawag na outreach. Isang church na mayroong meaningful relationship o yung fellowship, enrich. Isang fellowship na nag-grow, which is nag-enrich, no, yung discipleship. And a church that meets needs and shares the good news, which is the outreach. So, outreach, enrich, enrich, and then outreach. Okay. Mahirap mag-outreach pagka hindi tayo enrich. Amen. Hindi tayo na-disciple. At mahirap din mag-outreach pagka yung relationship ay hindi maayos. No, kasi biro mo, mag-outreach ka, tapos dadalhin mo sa church, tapos kayo-kayo, hindi rin nagkakasundo, sabi nyo, kayo nga dyan tapos imbitahan mo po kami, no? And then at the same time, mahirap din kung
Kung magkaroon man tayo ng tatlo na yon, pero hindi natin na worship ang Panginoon. Kasi yun yung primary reason. No? Nawa, naging malinaw na, no? Kasi nung last week, ito yung malabo. No? Kasi lalo na yung mga nasa malayo. Okay. 4 na bagay. Worship, fellowship, discipleship, and evangelism. To honor God and become passionate about Jesus, that is worship. To love each other and build relationship, that's fellowship. To be united and to grow, that is discipleship. Dumami lang ang alam mo pero hindi mo na i-share 'yon at imbis na makipag-unite ka ay ikaw ay humiwalay, medyo delikado rin 'yon kasi hindi 'yun yung purpose ng discipleship. Discipleship kasi nakikita mo yung sarili mo, nakikita mo yung salamin yung sarili mo at nakikita mo kung gaano kakakulang at yung mga kakulangan na yon ay nasa buong katawan ng Panginoon at hindi ang isa sa atin ay hindi tayo ang kabuuan. Tayo ay kaparte ng kabuuan ngunit hindi tayo ang kabuuan. And then anong silbi naman na tayo ay lumalago pero hindi naman tayo umaabot. So napaka-importante rin yan. So, yung 4 directional growth, no, ay nawa ay maging malinaw sa atin bilang mananampalataya at bilang kabahagi ng lokal na ito. So, yung ating pag-uusapan ngayon is we desire our church to be a place of spiritual development. So, spiritual development, a place of development. Yung binasa kanina na talata, no? Ang sabi ni Paul kay Timothy, huwag ka nang masyadong magbigay ng oras sa mga iba't ibang usapin, no? Huwag ka nang masyadong magmarites. Spend your time and energy in training yourself for spiritual fitness. Alam niyo po, yung time and energy parehas na nauubos. Yung time and energy parehas na nauubos. Minsan nakala mo meron ka lang lakas eh. No? Pero sa totoo wala ka pala talagang lakas. Ayan, na-experience ko ngayong week na ito eh. No? So, akala ko, kasi sabi ko, dali lang ito, gagawa lang ako ng working drawings, gagawa lang ako ng ganon. No? Pero nung tinitignan ko na yung papel at lahat, alam ko yung gagawin, ang hirap ng i-drawing. Ako, ginagawa ko to 20 plus years ago eh, gumagawa. Kasi draftsman ako pati CAD operator. Madali lang yon. Pero yung panahon pala at ang utak ay hindi laging magkasundo. Paano rin yung iyong nais at ang iyong paa ay hindi laging magkasundo. Maaring gusto mong mamasyal, pero yung paa mo naman ay umaayaw. O kung di man umaayaw ay kumikirot. So, sa iba hindi yun makarelate, pero sa mga medyo tumuntong ng 40, nakakaunawa na kayo niyan. So, sabi dito, dahil nga yung time natin at yung energy natin maaring nauubos, spend it wisely. Spend it, di ba? Sabi dito, physical exercise has some value, but spiritual exercise is much more important, for it promises a reward in both this life and the next. Sabi nila, napakainam kapag ikaw ay nagkaroon ng panahon ng pakikipag-ugnay sa Diyos o devotion or meditation, no, sa ibang lengguwahe. Sapagkat ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakaroon ng kalmang isipan, lalo na sa unang mga oras ng araw. At pagkalmado ang iyong isipan, mas magagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin.
Kasi kung ikaw ay puno ng trouble yung heart mo, trouble yung mind mo, maaring hindi mo magawa ang dapat mong gawin. May mga tao na nawawala sila sa kanilang pangarap pagka nagkaroon ng problemang emosyonal. No? Kahit ang mayayaman, akala natin ay meron na silang lahat, pero sa totoo lang, wala namang taong meron lahat. So tayo po ay tinuturuan ng salita ng Diyos to train ourselves for spiritual fitness. Sa Ephesians 4:11-13, tinatalakay po doon na ang Panginoong Hesus ang nagbigay ng gifts to the church. Regalo ng Diyos ay ang mga ito. Minsan ang iniisip natin na regalo ay siguro yaman o lugar o bahay, pero ang niregalo ng Diyos ay tao. Sabi dito, is the one who gave these gifts to the church. Ano yung gifts niya doon sa church? Now, kapatid, merong spiritual gifts, yung gifts of the Holy Spirit, tinatalakay yun sa 1 Corinthians 12 at Romans 12. Yung mga regalo ng banal na espiritu sa individual, no? Pero yung gifts ng Panginoon sa kanyang iglesia ay ang mga ministro, the evangelists, the pastors, and teachers. No? The apostles, the prophet, the evangelists, the pastors, and the teachers. Ngayon, anong sabi ron? Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ, until we come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be matured and full-grown in the Lord, measuring up to the full stature of Christ. Kung meron mang isang sukatan, ay hindi kung sino mang grupo o iglesia o tao, ang ating pong sukatan ay ang Panginoong Hesus. At ang kanyang regalo sa church ay yung mga ministro, no? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Gifts to the church. Nawa maging malinaw po sa atin yun, no? Gifts to the church. At para daw tayo ay mag-mature, no? Maging united, magkaroon ng full-grown, yung buong-buo yung yung buong-buo yung ating development, no? Napaka-importante yon. Okay. So ano yung dinidream natin na yung iglesia o yung local church o yung Filipino ministry ay ito. We dream na ito po ay maging place of growth, no? A place to grow first and foremost sa knowledge. Knowledge patungkol kay Kristo. Hindi yung mga bagay na nangyayari dito sa paligid. Bagamat importante rin, no? Importante rin na alam natin yung mga nangyayari, no? Para hindi natin, pagka tinanong tayo, hindi natin sasagutin na, I don't know, Your Honor. But, grow in knowledge. Sabi dito sa Colossians 2 verse 7, let your roots grow down into Him and draw up nourishment from Him. So you will grow in faith, strong and vigorous in the truth you were taught. Let your lives overflow with thanksgiving for all He has done. Sabi ron, let your roots grow down into Him and draw up nourishment from Him. So magkakaroon tayo ng, yung nourishment po natin ay sa Panginoon. Kaya napaka-importante na nag-i-spend tayo ng time sa Panginoon. Sabi ni Martin Luther, pagka siya raw po ay maraming gagawin, mas maraming panahon ang kanyang gugugulin sa panalangin. Bakit po? Kasi pagka ikaw ay nagkakaroon ng tinatawag na pakikipagniig, pagkakaroon ng personal devotion sa Panginoon, nagdo-draw ka ng nourishment sa Kanya. No? Kasi hindi naman tayo mamumunga kung tayo ay hiwalay.
Sumisip-sip tayo ng nourishment sa Panginoon. No? Doon sa kanyang presensya. Kaya nga naisulat yung babad sa presensya mo, di ba? Kasi nagkakaroon ka ng panibagong lakas katulad ng isang agila. And doon din po, hindi lang naman po iyon emotional experience, but sabi ron, strong and vigorous in the truth you were taught. No? Yung mga katotohanan na itinuro sa atin, natutunan natin, lumalago rin ho tayo ron. So we need to grow in knowledge. Pangalawa, we are dreaming na ito po ay place to grow in relationship. No? Ayun, may nakita akong familiar na mukha ron. To grow in relationship. First and foremost, kay God. Second, ay doon sa ating ka-fellowship. No? Amen. Nagkakaroon tayo ng vertical growth and then horizontal growth. Sabi dito, those who know your name trust in you, for you, O Lord, have never abandoned anyone who searches for you. Kapag tayo ay nagbibigay ng time sa Panginoon, nag-grow yung ating relationship sa Kanya. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, no? Alam natin na kahit na parang imposible na makalipat tayo, di ba? Ay magkakaroon ka ng kapayapaan na alam mo, kung kalooban niya ng Diyos, siya ang gagawa ng paraan. Alam niyo po yung sekreto lang natin to, no? Ito po ay blessing, no? Kalimutan ninyo, yung mga nakakapanood, sa amin lang to. So yung tayo po ay kumuha ng ilang kontrakto, actually dalawa lang yan. Yung una, hindi ko kasi siya makausap, so pinakausap ko yung marunong mag-Mandarin, so nag-usap-usap sila, gano'n, tapos nakikita ko parang ang dami ng tinuturo ng kontraktor. Hindi naman ako makabatin dahil hindi ko alam kung ano pinag-uusapan. So sa madaling salita, nagbigay ng quotation yung kontraktor. Kung di ako nagkakamali, is 143,000. Para lamang yun sa divider, no, yung gagawa ng kwarto. Tapos nung ganun na, sabi ko, alam ko, 30 years ago, nakagawa na ako ng divider at ng Sabi ko, 30 years ago. Tapos 20 years ago, mga 2005, siguro yung pinakahuli na nag-manage ako ng pinagawang bahay. Tapos before noon, yung mga projects. Pero sa totoo lang, iba yung ikaw ay nagsusulat, ikaw yung gumuguhit, at ikaw yung gagawa. Kasi yung pag naguguhit ka, ang hawak mo ay pencil. Pag ikaw ay gagawa ng martilyo, lagare. Kaya nung nakita ko yung quotation na yon, tapos iniisip ko, gumawa ko, tapos ang isip ko, siguro, ang kalkula ko, mga aabot lang ito ng 50 to 60. Hindi yan aabot ng 100K. Kung kami ang gagawa, so, gano'n, no? Nagpahanap. Kaya ako nagtatanong ng karpintero, kasi yung ang skilled na carpenter ata rito is 3,000 a day. So, kung mga 5 araw, 15 na kaagad yun, isang karpintero. Tapos, materyales. Ngayon, medyo meron ng croquis yung gawa ko. Inaumagahan ng Huwebes, sabi ko kaya Ate Ellen, medyo okay na to, pero ang problema ko, saan kami bibili? Kung meron mang mapuntahan ng saan bibili, paano ko sasabihin itong terms na ito sa Chinese, sa Mandarin? Makuha natin. Tapos, yung kakayanan ng aking gamit ay pangkahoy. Pero alam ko, pagka ang ginamit ay mga zipperlins, mas mabilis yun, pati At yun na nakikita ko na, so, yun, nalangin. Tapos, marami pa rin information na pumapasok. No? Tapos, nag-aayos pa kami dito.
At yung dati na nagagawa ko ng mga 3 hours na isang plano, mga siguro magsasampung oras na hindi lang ano pa rin. So sa madaling salita, yung utak ko at yung kamay ko ay hindi nag-a-align. Walang alignment. Hanggang sa may nag-line sa akin at pinasa nila yung kanilang quotation. At yung quotation na yon, hindi lamang yung office, kundi kasama na yung CR, plumbing. At doon sa office partition, ang nakita ko nung pinenta ko, 40 lang, mahigit. Tapos 2 to 3 days gagawin, at most is 4 days. Kung ako kinikwenta ko, 5 days to 7 days kung kami gagawa. Kasi ang problema ko rin, papaano baka mali, baka yung pintuan hindi align, mahirap. Kung mabubukas mo man, baka hindi mo na maisara. Diba? So, okay na to. Diba? Kasi kung bibili kami, ang problema, tapos kung bibili rin ng tools, gagastos ka rin. May kausap ako sa Taiwan, sure, you just buy tools there. Yung isang tools 20 mil. Isang beses mo lang gagamitin. No? So anyway, sa madaling salita, as we grow in prayer and in relationship, kahit na marami kang bagay na hinaharap, magkakaroon ka ng kapayapaan sa Panginoon. Kasi sabi doon, Psalm 16 verse 8, I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right side beside me. Ang importante sa buhay pananampalataya, yung relasyon natin na alam natin na anuman yung ating kinakaharap, kasama natin ang Diyos. I know the Lord is always with me. At papaano yon nabubuo? Sa ating relasyon, pagbibigay oras sa salita niya, sa pananalangin, sa pakikipanalangin. A place, so we are dreaming for a place to grow in relationship to God and to each other. Third is a place to grow in character. Mag-grow yung character natin. No? Sabi dito, knowing God leads to self-control. Knowing God leads to self-control. Okay? Alam nyo, yan pa lang, marami na dapat na answer yan kung you know God. Pag ang mga tatay, they know God, they know self-control. Di ba? Hindi yan mangingibang bahay. Self-control leads to patience, patient endurance, and patient endurance leads to godliness. Godliness leads to love for other Christians. And finally, you will grow to have genuine love for everyone. So dito may kita natin yung nade-develop po yung pag-ibig, no? Pagka nakikilala natin ng Diyos, nagkakaroon tayo ng self-control dahil ang banal na Espiritu ay mas nangungusap sa atin. At magkakaroon tayo ng patient endurance. Hindi lang patient, no? Maganda yung pagkaka-translate dito Patient endurance. No? Yung patient mo nag-i-endure, hindi yung patient mo, malapit na ako. Segundo ka na lang, di ba? Di ba ganun yung magulang? Di ba minsan ganun yung magulang? Sapay! Lalakyan mo na ng mata, tatasan mo na ng boses, di ba? Patient endurance. And patient endurance lead to godliness. Godliness lead to love for other Christians. Sabi dito, sa verse 8, the more you grow like this, the more you will become productive and useful in your knowledge of our Lord Jesus. Kaya,
we are dreaming that the church will become a place of development. Amen. No? Kasi makikita natin yung purpose natin, makikita natin yung pagiging productive natin, and yung pagkakilala natin sa Panginoon ay magiging useful. No? Kasi mayroong mga pagkakataon na yung pagkakilala o yung knowledge sa Panginoon ay nagiging parang batuta. No? Ay, ganito yung ganito gawin mo, ganito yung gawin mo. No? Wherein, dito makikita natin na yung knowledge of God will lead us to a character change. Hindi tayo magiging mayabang. Dahil, paano ka magiging mayabang kung nakikilala mo ang Diyos? Ang Diyos ay napakalaki, napakadakila, napakaliit natin sa harapan niya. Tapos, paano tayo makakapag-iyabang? Walang dahilan para tayo magmataas sa Diyos sapagkat sa totoo lang, di ba? Habang nakikilala mo ang Diyos, nakikita mo, ang liit mo, makasalanan ka, pero sa biyaya niya, sa pagmamahal niya, binago ka. Niligtas ka ng Panginoon. Nabago na yung nature mo, nabago maging pananalita mo, na hindi mo naman talaga kaya. The more we grow, the more we'll become productive and useful in the knowledge of our God. So, it is a place to grow. But we also dream in development to be a place to give. First is to give service. No? Sabi dito, their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. So, ang role ng minister is to equip the members to become ministers also. To equip God's people to do His work. Amen. Si Tonton nga, sabi ko kagabi, Ton, alam mo, ang gagawin mo lang, pagka nanduro na tayo sa bagong lugar, nagkakaroon ka ng family ministry up, second floor. Tapos tatayo ka lang doon. Tapos gaganon ka lang. Yung ngiti mo lamang at tindig, talagang, baka marami pang magpa-picture sa'yo. Doon sa area ng Tucson, di ba? Di ba? I mean, pwede tayo, meron tayong maaaring maging role sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Actually, ma-apply natin ito mamaya kasi mamaya magliligpit na tayo. Their responsibility is to equip God's people, no? Maaring may ilan sa inyo na ayaw sa harap, di ba? Maaring sa likod, maaring sa gilid, maaring nais magpanalangin, no? We are praying na it's a place of service, to give service. Sabi ro sa Hebrews 12 verse 28, serve God acceptably with reverence and godly fear. We have to serve God. A place where we could give service. Alam nyo, kaya tayo nananalangin na magkaloob ang Panginoon ng kitchen sa atin doon. Yung bang pagkatapos natin, pwede tayong kumain, magkape-kape, magkaroon ng kapihan doon, di ba? We're praying, no? Na hindi lamang pagkatapos, tapos, I love you with the love of the Lord. Goodbye, see you next week. Kasi walang relationship na nabibuild pagka come and go ka lang. No? You don't spend time. Relationship takes time. And in order for that to happen, merong service na nangyayari. May service bago. No? Kanina may nakita akong masarap na ulam doon, pero malapit na akong magsalita. Pero bago yun na iluto, may nag-serve. May nag-spend ng time. May namalengke. Di ba?
Kahit ito, no, alam niyo po, yung inalisan ko to nung Webes, magulo to. Magulo to nung Webes eh. Kasi nagkalas kami rin ng kung ano, meron ako yung mga papel-papel kung ano, no? May mga... Pero dahil merong mga kikilos at kumikilos na nagsuserve, naiaayos. So we are praying and dreaming for a place to give service. Pangalawa, to give honor to God, a place where we could honor God. Sabi rito, and honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grains and your bags with overflow with good wine. To honor God is to give part of our wealth. Yung nararapat sa Kanya. And that is a place na kung saan nagtitipon ang mga anak ng Diyos. Na kung saan hindi tayo nape-pressure, kung saan minamahal natin na magbigay tayo. Bakit? Kasi gusto ng Diyos ng isang cheerful giver. Okay. Pangatlo, a place to give support. Matatandaan po natin yung 4 na kaibigan ng isang lame person, di ba? Naroon sila, nakita nila yung lugar ay puno at talagang sinuportahan nila yung kaibigan nila dahil alam nila pag tong kaibigan namin na hindi makatayo ay makapunta sa harapan ng Panginoon, mababago ang kanyang buhay at magagawa niya ang hindi niya kayang gawin. Sabi dito sa Galatians 5 verse 13, for you have been called to live in freedom, not freedom to satisfy your sinful nature, but freedom to serve one another in love. To serve one another in love. Bawat isa sa atin ay maglilingkod at maglilingkod tayo ng may pagmamahal. Nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa ating kapwa, nagmamahal sa ating kapatiran. Sabi rin sa Acts 20 verse 35, you must support the weak. You must support the... There are times na baka tayo ay maging walking, no? Walking baston. Na tayo yung maaaring kapitan ng mga kapatid nating nanghihina. Maganda yung ginawa ng 4 kasi kung isa lang yung magbubuhat, napakabigat. Pero dahil 4 silang tumutulong, mas napabilis yung paglapit sa Panginoon. At ganun din sa ating paglilingkod nawa. Huwag natin solohin ang gawain. Ako lamang ang magahusay. Ako lamang ang pinakamagaling na cook. Ako lamang walang ganon, di ba? Pero pag kayong ganon, linggo-linggo kayo. Pero hindi. Ibig sabihin yon, i-share natin yung workload. I-share natin yung workload. Di ba? Ibahagi natin. It's a place to give support. It's a place to give support. Supporting each other. Hindi lamang sa kahinaan, kahit sa paglilingkod. Isipin natin, no? Pag naroon na tayo, doon sa second floor doon, at maaari namang tumayo tayo doon dahil dito, wala tayong chance na makakita ang Pilipino pagka may tumayo dyan sa baba. No? Pero pag doon, may maraming chance. Lalo na kung ang tatayo, kagusing guwapo ni Tonton. Diba? Tapos nakagano. Ngingitian lang niya. Kung magkakaroon tayo ng mga greeters doon sa labas, diba? A place to serve, a place to give support. Ang iba naman sa atin ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na makapag-imbita
Diba? Magpapadala ka ba? Sama ka na sa amin. Bago ka magpadala, mag-church ka muna. Bibili ka ba sa EEC? O sa ano, di ba? Then we could serve. It's a place to, pangatlo, it's a place to gather. Gather for worship. Sabi rito sa Hebrews 10:25, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Huwag na nating kaligtaan ang meeting together. Sabi doon ni Jesus Christ sa Samaritan woman, na ang Diyos ay naghahanap siya ng mga true worshipers, mga tunay na mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Place to gather for worship. Place to gather for worship. So we gather together to worship God. So after worshiping God, it should be a place of fellowship. Hindi na, Lord, nakasamba na ako sa iyo, Lord, alis na ako. Bahala na sila dyan. Hindi naman gano'n, di ba? It should be a place for fellowship. Na kung saan ay binabahagi natin yung importanteng bagay sa ating buhay. Yung ating time. Kasi yung time na ini-spend mo, hindi mo na yun maibabalik eh. Kaya siya yung pinaka-importante. Di ba yun din ang hinahanap ng kung tayo nagmamahal, yun ang hinahanap, di ba? Yung oras, yung panahon, yung time. Romans 15 verse 24, sabi ni Paul sa mga taga-Roma, I'm planning to go to Spain, and when I do, I will stop off in Rome, and after I have enjoyed your fellowship for a little while, you can send me on my way again. So, pwede rin pala, no? Na makapag-spend tayo ng fellowship sa mga tao na maaari nating madalaw. Sa August, ako ay dadalaw doon sa Kabanbanan. Tama ba yan? Kabanbanan? Camarines North? Kabanbanan. And we are hoping and praying to enjoy the fellowship of our fellow believers. Kasama na ng mga tinatawag na mga former members, no? Na hindi naman talaga formers. Dahil hanggang ngayon, they consider themselves part of this ministry. So it's a place to gather for fellowship. Yung place, that's why we pray na may ayos natin ng maayos, na hindi lamang siya a place na uupo tayo, tas aalis, kundi a place where we could enjoy our fellowship. Sa totoo lang, kung mas malaki yung lugar, idadalhin natin yung magandang couch natin na malaki, di ba? Kasi maliit na yung pagka dinala natin yung buong ano na yan. Pero what if? Why not? Pero talagang baka pwedeng gawan natin ng second floor doon. Kung pwede lang. Pero we're hoping to develop yung place where we could gather really for fellowship. To pray for one another, to kahapon, habang naroon ako, dinalaw uli ako ng mga ibang pastor, and I thank God for them kasi they offered their ears. Hindi man nila na-offer yung hand nila, but they offered their ears. And sometimes, what we need are ears to listen. Who will listen sa atin, who will pray for us, makikinig lang sa atin. And that's fellowship. Kahit na yung fellowship ninyo ay isang kape at isang tinapay, hindi kayo nag-spend ng 1,000, ipay lang, tapos na. Kasi anong halaga na nag-spend ka, tapos
ang buong time ninyo, puro pagkain lang. Hindi kayo nagkwentuhan. Hindi ninyo nalaman yung laman ng puso ng isa't isa. Kaya minsan maganda yung konti lang kasi pagka konti pagkain, dami kwento. Pagka dami pagkain, walang kwento. Walang fellowship. Di ba? Kasi maraming choices ang concentration mo, nasa pagkain. Pero kung katamtaman lang, ang dahil ko konti, medyo saucy ka ngayon, maganong-ganong ka lang, di ba? Para medyo tumagal. Tumagal yung pagpapalamig ninyo. Di ba? Nakuha mo natin yung fellowship. Spending time. Lending our ears. Giving time to pray for one another. No? Sabi rito sa 1 John 1 verse 7, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Walang dahilan para magtaguan tayo kasi nasa liwanag na naman tayo. Una, we are not pretending na tayo ay perfect. No? Hindi naman kailangan nating maglagay ng maskara eh. Pwede tayo maging vulnerable. Ibig sabihin nyo, hindi natin kailangan laging magmukhang malakas. Minsan kasi yung may mga tao na akala mo malakas, tapos magbibigla ka na lamang. Nagkaroon na ng problema. Bakit? Kasi hindi niya maisabi yung laman ng puso niya, yung laman ng isipan niya, yung struggles niya, hindi niya maibahagi. At napakahirap yun kasi naiipon yun sa iyo. At ang iba, malalaman mo na lamang, magtataka, di ba nagpapatawa yun? Di ba ang galing yun? Di ba siya pa yung nag-e-encourage? Tapos, kinuha niya yung kanyang sariling buhay. Kasi minsan, mas madali ang maglagay ng maskara kaysa maging vulnerable ka. At maging open ka, di ba? Dahil marami tayong takot. Bakit kung pinagsasabihan ko nito, i-screenshot yung pinag-usapan namin. Kahit na kayo, no? Kahit nag-uusap kayo na hindi naman pwede i-screenshot ng kanyang ears, yung pala hindi natin alam, meron palang recorder din. Dapat po hindi ganun. No? Pagka sinabing tayo lang nagkakaalaman na yun, dapat tayo lang ay, mag-pray natin si kapatid kasi ganito eh. Napaka-spiritual na marites naman yun. Hindi gano'n, mga kapatid. Pag sinabing kayo lang. Amen. Hindi yun inaano kahit sa asawa. Nawa ay, yun po kasi, minsan kaya hindi nagkikipag-fellowship ang iba kasi sabi, ay baka baka ako lang ang maging tampulan ng... Ngayon, kung ang grupo ninyo ay pinag-uusapan ng kabilang tao na wala doon, mag-ingat ka. Bakit? Pag wala ka na, ikaw naman pag-usapan. Hindi yung fellowship. Hindi yun yung purpose ng pinag-uusapan nating fellowship dito. It is walking in the light na naliliwanagan tayo ng Panginoon at binabahagi natin yung liwanag na yun sa isa't isa. A place to gather for fellowship. Panghuli, we're praying, we're dreaming that the place of development will be a place to gather new strength. Diba? Biro mo, isang linggo kang patakbo-takbo, no? Patakbo-takbo ka doon sa mga trabaho mo, part-time dito, part-time doon, part-time dyan, diba? In-spend mo na yung lakas mo ng buong isang linggo, and then it should be a place where we gather for new strength. Amen. Diba? Na napapalakas ka ng salita ng Diyos, nakakapagpalakasan kayo sa pananalangin, sa pag-encourage sa isa't isa, sa testimony ng bawat isa, sa experience natin sa Panginoon. And it's a place to gather for new strength.
uuwi ako dahil ito ay tahanan ko. Hindi nyo ba nakikita? Pagka ang isang lugar ay iyong bahay o tinuturing mong tahanan, kahit anong pagod mo sa labas, pag uwi mo doon, parang na-energize ka. Di ba? Pagka nakaupo ka na, gano'n. Sa upuan mo o sa higaan mo, parang nawala yung pagod mo. Kasi it should be, a home should be a place to gather new strength. Amen. At gano'n ang ating Panginoon. No? Yun po. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." We are praying na ngayong ministry center ay hindi lugar, kundi a place, hindi lamang basta lugar, kundi a place na alam mo na kahit anong pagod mo, pag dumating ka roon, magkakaroon ka ng renewal of strength. Amen. Spiritual strength, physical strength. No? Bakit po? Kasi na ilalagay mo sa puso mo, ito ay home, tahanan ko. Dito tatahan ako. Alam niyo, ang ganda-ganda ng Tagalog na yun eh. Tahan. Di ba? Di ba, pag pinalo ka ng nanay mo, sabihin niya, tahan! Pinalo ka na, patatahanin ka pa. Hindi ka tatahan dyan, papaluin kita. Mga nanay, oh. Pero yung word na tahan kasi, yung tahan kasi is pumayapa ka. Kaya yung tahanan ay lugar ng kapayapaan. Dapat pag umuwi tayo, doon sa tahanan natin may kapayapaan tayo. Yung hindi yung pag-uwi ka, pinag-iisipan ka, saan ka nang galing? Bakit pawis na pawis ka? Mga ganun, di ba? Yung uuwi na masaya, anong ginawa mo maghapon? Hindi ganun eh, di ba? A place na kung saan tatahan ka. Mula doon sa maghapon na pakikipaglaban sa buhay, kung noon, nung unang, yung mga ninuno natin, maaring ang iba yung mga naso, nanguhuli sila, di ba? Inubos nila yung oras nila, panahon nila, lakas nila sa panguhuli ng hayop para may maiuwi sa kanyang pamilya. O kung magsasakaman ay inubos yung oras, ang strength sa ilalim ng araw upang makapagtanim. O kung mangingisdaman ay ganun din. No? Na pag uuwi siya sa kanyang tahanan, yung lahat ng pagod ng maghapon mawawala at magkakaroon siya ng new strength. And we are praying for that place, a home, Amen. na kung saan pagka tayo ay dumako, hindi haharap sa iyo ay problema. Ay, alam mo. Ngayon, ikaw na may problema, dumagdag pa. Nakuha ko natin. Amen. Di ba? Oh, malapit ang tuloy ng Panginoon. Talagang tinatakot ka. Mga kapatid, hindi ho tayo kailangang mamuhay sa takot, na namumuhay tayo sa pag-asa. Nung itong last week na ito, may nag-share sa akin patungkol sa mga bagong technology. Sabi niya, Pastor, malapit na talagang yung may tatakan na, 666, ganun-ganun. So, paano ko ba ito sasagutin? Sabi ko na lang, ay, salamat sa Diyos, malapit na dumating ang Panginoon. Hindi na siya Kasi parang alam natin mangyayari ang lahat na yun. Pero hindi yun ang ating inaasahan. Ang pag-asa natin, babalik ang Panginoon, maghahari siya, lahat ay mababago. Amen. Pagka-Apple yung gamit mo, ganito. Apple pa man din yung gamit ko na
Paano kaya ito? Pamimigay ko, ano? Yung AI daw, no? Mga kapatid, ang mga nakatakda ay mangyayari. Makuha natin? At beyond doon, alam na natin kung sino ang maghahari at naghahari. At ang lahat ay babaguhin ng Panginoon. Nabasa na natin ang Biblia, panalo si Kristo. Nabasa na natin ang salita ng Diyos, mababago ang lahat, maghahari ang Kristo. Siya ang King of Kings and Lord of Lords. Ano man ang mangyari, maranata. At habang tayo naman ay naririto, maglilingkod tayo, and we are dreaming na yung place is a place na kung saan hindi natin tatakutin yung mga tao. Oh, gano'n. Kasi sa totoo lang, yung tao naman takot na eh. Maraming ang takot doon sa mga, maniningil eh. Pero iba, no? So, let it be a place wherein people will find new strength dahil naroon ang presensya ng Diyos. Amen? Naway, patuloy tayo magsama-sama sa pananalangin, pagkilos, pangarap, at pagsasagawa ng ating pangarap. A place to grow, a place to give, and a place to gather. Yun po yung place of development na pinapanalangin natin, na sa awat habag ng Diyos ay palaguin tayo enrich, uprich, and then pagka lumago tayo sa tatlo na yon, mas madali na lang yung outreach. Amen? Kasi mas madaling ikwento yung nararanasan mong maganda at patotoo doon sa kinabibilangan mong iglesia. So, let us celebrate yung araw na ito na tayo po ay pinagkalooban ng Diyos. Na tayo po ay mag-gather, mag-give, mag-grow. Tayo po ay panandaliang manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, sa iyo po ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat. Dalangin, Panginoon, na ipagkaloob ninyo na ang lilipatan namin ay maging place of development where we will grow, where we can give, where we can gather for your glory. In Jesus' name, amen.